chapter 20, we will read from verse 7 hanggang verse 11. And the Lord spake unto Moses, saying, Take the rod, and gather thou the assembly together, thou and Aaron thy brother, and speak ye unto the rock before their eyes. And it shall give forth his water, and thou shalt bring forth to them water out of the rock. So shalt thou give the congregation and their beasts to drink. And Moses took the rod from before the Lord, as he commanded him. And Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock. And he said unto them, Hear now, ye rebels, must we fetch you water out of this rock? And Moses lifted up his hand, and with his rod he smote the rock twice, and the water came out abundantly, and the congregation drank, and their beasts. This morning our subject is found here sa ating binasa in verse 8. It's about water out of the rock. That's our subject today, water out of the rock. It's been said that the Bible paints its heroes just the way they were. Sadly, there are many great men in the Bible who started well for a while, but later in life they stumbled and messed up. There are many examples we can find, but they all warn us that starting well is no guarantee of finishing well. This narrative about water out of the rock will show us how Moses messed up later in his life. Past faithfulness and obedience do not guarantee future faithfulness and obedience. Marami po nagsisimula ng maayos, nagsisimula ng tama, nagtatapos ng mali. Even a lifetime of walking with God does not ensure that we will finish well. So our text shows us one of the greatest men of God in history stumbling near the finish line. And that's none other but Moses. His mission and one desire has been to lead God's people into the promised land. Yan po ang naging buong buhay na ni Moses, na maipasok niya yung children of Israel, na ilabas niya out of Egypt, at ang kanyang mission ay maipasok niya sa promised land. However, because of one single mistake, God tells him that he won't be the one to lead anymore the children of Israel into the promised land. You see, Numbers 20 is a sad chapter. Siguro isa na po ito sa pinakamalungkot na chapter na mababasa nyo sa Bible. Bakit po? It begins with a brief notice of the death of Miriam. Nakikita po natin yan sa mga unang talata, the sister of Moses and Aaron. And then it ends with the death of Aaron. So sa umpisa, ang namatay si Miriam. Sa huli, ang namatay si Aaron. Naalala niyo sila nila, diba? Sila yung dalawang naghimagsik kay Moses dahil si Moses ay nag-asawa ng black woman. So, ito po ang isa sa mga nilalaman itong chapter 20. Stay with me, listen. Sapagkat dito po sa narrative na ito, tungkol sa water out of the rock, ito po sana ay isang magandang yugto sa buhay ni Moses at ng children of Israel. But then, because of some things na hindi nila pinakaingatan, hindi po naging pagpapala sa kanila at sa kanilang buhay. So, it's a sad thing. In between chapter 20, nakapaloob po dito yung account of Moses' anger toward the grumbling people
resulting in his striking the rock instead of just speaking to the rock. And God told Moses that what he did is not right. Kasi ang sabi ng Diyos kay Moses, ang mga tao kasi laging nagrereklamo, lagi silang galit, lagi silang mainit ang ulo. At dito po sa chapter 20, kaya talagang kahanga-hanga tong si Moses, kahit na dito sa kabanata na ito pumalpak siya, kahanga-hanga pa rin kasi siguro kung ako ang nasa lugar niya, hindi na kami aabot sa punto na ito eh. Baka matagal na kami naghiwa-hiwalay nitong mga tao na to. Pero kasi the children of Israel, wala na kayong makikitang grupo ng mga tao. The ancient people of Israel. Masyado silang stubborn, masyado silang rebellious, masyado silang selfish. And all they care about ay yung kanilang personal needs rather than ang maging priority nila is why they came out of Egypt. Naalala niyo pa ba why they came out of Egypt? They came out of Egypt so that they might worship and serve God and fulfill His command to claim the promised land. Pero hindi po natuloy yun. This generation will pass without fulfilling God's plan for them to experience and claim the promises of God. Kasi ang titigas ng ulo eh. At dito ang reklamo na naman nila, tubig. Wala kaming tubig, wala kaming mainom. Wala ang maipainom kami sa mga alaga namin. There's no water. At wala namang problema na i-express natin yung ating dinaramdam, yung ating pangangailangan. Walang problema doon. But the way they asked for it, the way they were demanding their need for water, yun po ang mali. Kasi maaaring yung dinadala mo sa Diyos na pangangailangan mo ay well-meaning. Ibig sabihin talagang necessity yan eh. Pero kasi, ang problema minsan, yung ating behavior and yung ating attitude. How we ask and how we present our needs sa Diyos. Dito, ganun pa rin. They were grumbling, they were rebellious about it. At si Moses po ay dumating na sa sukdulan ng kanyang pasensya. He was mad, he was angry, he was agitated, he was irritated. Kaya nung siya po ay lumapit sa Panginoon, hindi niya na masyadong nabigyang pansin mabuti kung ano yung instruction sa kanya ng Diyos. Ano po ba ang instruction sa kanya ng Diyos para magkaroon ng tubig out of the rock? And by the way, this is the second time. This is not the first time. This is the second time. The first time, ang instruction ng Panginoon is to smite the rock and water will came out. But this time, ang instruction sa kanya ng Diyos, speak to the rock and his water will come out. So kung doon sa unang pagkakataon, ang sabi ng Diyos, paluin mo yung bato. Sa pagkakataong ito, ang sabi ng Diyos, kausapin mo yung bato. So, in his striking the rock, disobedience was found in Moses. And because he and Aaron did not obey God to treat him as holy before the congregation, God announced that neither of them would enter the promised land also. At dito po pumapasok yung katuparan ng sinabi ng Diyos na wala sa henerasyon na yon ang makakapasok sa promised land maliban kay Joshua at kay Caleb at yung mga 20 years old below. You see,
to glorify God, lahat tayong mga mananampalataya, especially leaders, mga pastors, should strive to finish well. Dapat po hangarin natin at talagang pagsikapan natin na sa anumang gagawin natin, hindi sapat makapagsimula tayo na maayos. Ang dapat ay makapagtapos tayo. Alam niyo naman ang value niyan. Kasi kahit na anong naging simula mo, kung sa bandang huli naman, wala rin. So, let us all make a goal in life that we will not just finish or we will not just start good, but we will finish well. To finish well, mga minamahal, in this narrative, 4 na bagay ang nakita nating problema with Moses. Bakit hindi siya nakapagtapos ng maayos? Bakit hindi niya nagawang pumasok sa promised land? 4 na bagay po na sana bantayan natin at tingnan natin na hindi mangyayari sa buhay natin. Because for all you know, this might stop God from using us. Kasi nasa Kanya naman yun kung gagamitin niya tayo o hindi. Hindi porket sabihin mo, ay tinawag ako ng Diyos at ako ay niligtas ng Diyos at napakarami ko nang nagawa para sa Diyos. Imposible naman na hindi na ako gagamitin ng Diyos. Bakit imposible? Ang Diyos po, tandaan po ninyo, nasa Kanya ang pagiging soberano at kung ano ang Kanyang gusto, yun ang Kanyang gagawin. And nobody is indispensable in God's ministry. Kabataan pa lang po ako, naririnig ko na sa mga pagtuturo namin yan. Parang una ko narinig to kay Dr. Ferdy Marasigan nung nag-devotion siya sa mga young people sa amin Nobody is indispensable in God's ministry. Ibig sabihin, wag mong isipin na tagal ko na sa gawain, tagal ko na naglilingkod sa Diyos, ang dami ko na nagawa para sa Panginoon. Kaya imposibleng hindi na ako gagamitin ng Diyos at imposibleng mananawa ang Diyos sa paggamit sa akin. Hindi po. Kahit gano'n na po tayo katagal sa gawain, kahit gano'n na po karami ang inyong maaring iniisip nyo na gawa nyo para sa Panginoon, hindi yan utang na loob sa atin ng Diyos para tayo isang tabi niya at mabaliwala yung ating mga ginagawa. Kaya nga, di ba, si Apostle Paul sabi niya, "But I keep under my body and bring it into subjection, lest by any means when I have preached to others, I myself should be a castaway." So kahit si Apostle Paul, alam niya yung danger na sa bandang huli, mapunta sa wala yung ating pagsisikap. Malungkot yun, di ba? Ang ganda naging simula, ang ganda ng naging outset mo, tapos sa bandang huli, nabaliwala. Siyempre, alam natin, lahat ng ginawa at nagampanan ni Moses sa Panginoon ay remarkable at naging malaking bagay, especially for the children of Israel. Pero nakakalungkot lamang po na sana nakapasok din siya sa promised land. Pero hindi niya nagawa. So, ito po yung 4 na bagay na matututunan natin at sana ay pagsikapan natin, bantayan natin sa buhay natin. Unang-una, to finish well, we must deal with our besetting sins. We must deal with our besetting sins. Ito, pinag-iisipan ko itong mabuti kasi si Moses, pinakilala siya sa atin as the meekest man during his time. Kapag sinabi nating meek, ibig sabihin, meron siyang self-control. Wala siyang temper. Hindi siya magagalitin. Mahinahon siya. Yun ang ibig sabihin ng meek Yung kahit na parang gustong-gusto ng magalit, hindi magagalit. He will keep his cool. Ika nga, chill lang. Yun ang definition ng meek.
power under control. Hindi yung biglang may outburst, biglang merong kakawala na anger. Yun ang ibig sabihin ng meek eh. Si Moses hindi lang siya sinabing meek, sinabi meekest. We must be careful with this ha. Here's the meekest man. Here's the meekest man being disqualified for not controlling his anger. Siya na nga yung pinaka mahinahon, pero na-disqualify pa siya. Na atsapwera pa siya. Dahil hindi niya napigilan yung kanyang galit. So, I believe itong si Moses, all his life, he was trying to take control of his anger. But time and time again, kumakawala. And this is what the Bible calls besetting sin. Naalala nyo sa Hebrew, sabi, let us run the race, and to run the race, let us lay aside every weight and the sin which doeth so easily beset us. Ano to? Ito po yung mga kasalanan, mga kahinaan na meron tayo because of our sinful nature na iniingat-ingatan natin, binabantay-bantayan natin na huwag makalabas, huwag makawala, huwag nating magawa. Pero hindi porket na control mo siya minsan, hindi porket na supil mo siya minsan, ay ibig sabihin papayapa na siya at talagang hindi na siya lalabas at kakawala. Naalala nyo, sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 7, di ba? Sabi niya, when I want to do good, evil is present with me. Nandyan lang yan lagi eh. Kung hindi natin babantayan, nandyan lang yan lagi. Kakawala't kakawala yan kapag ka nagkaroon ng pagkakataon. So, deal with your besetting sin. Si Moses po, ilang beses itong nakawala sa kanya. Unang-una, di ba, nung siya ay 40 years old, sa galit niya, napatay niya yung Egyptians. At dahil doon, he exiled himself for another 40 years doon sa wilderness ng Midians. And then 40 years later, God called Moses to return to Egypt to bring the message to Pharaoh. At ewan ko kung napapansin nyo, kung binasa nyo yung narrative na yun, every time Moses would face Pharaoh and Pharaoh would repeatedly refuse to let Israel go, ang sabi po ng Bible, Moses went out from Pharaoh angry. Galit siya. Makikita natin ang example niya sa Exodus chapter 11 verse 8. Na si Moses ay lumabas sa presence ni Pharaoh. Talagang nagpupuyo siya sa galit. Later, when Moses went down, ito alam na alam niyo to, from Mount Sinai, at nakita niya na ang children of Israel sumasamba doon sa golden calf. Anong ginawa niya? Sa galit niya, binasag niya yung 10 Commandments. Pinulbos niya yung tablet. Pagkatapos, hinalo niya sa inumin, pinainom niya sa mga tao. How would you like your pastor being like that? Yung pagka nagalit talaga naman parusa di ba? Isipin mo yung tablet of stone, dinikdik at isinama sa inumin, tapos pinainom doon sa mga taong sumuway. But that's how Moses can be angry. Ganun siya kagalit, magalit. Kaya minsan, di ba, kita natin yung tao, tahimik na tahimik, hindi kumikibo. Yung pala sa loob-loob niya, nagpupuyos na yung dibdib niya sa galit. Tapos biglang kakawala yung galit na yun, lahat nagugulat. Ingat po tayo sa ganyan. At dito nga po, sa bandang huli, sabi ng Diyos, kausapin mo yung bato. Pero sa galit niya sa mga tao, imbis na kausapin yung bato, hinampas niya uli yung bato.
because of his anger. Pikon na siya sa mga tao eh. Now, listen. Maaring yung galit ni Moses ay righteous indignation. He was not angry for himself sake. He was angry because these people never comprehended what it means to submit to God. And he was angry about it. So it was a righteous indignation. Kaya minsan mga minamahal tayo, no, we let go of our anger, we let go of what we are feeling deep inside kasi iniisip natin, righteous indignation naman to eh. Hindi naman ako nagagalit dahil basta magalit lang eh. Kasi talagang mali naman yung ginagawa, pastor eh. So kailangan magalit ako para i-correct yung mali. Pero minsan mga minamahal, mas maganda pa rin huwag kang magalit at itama yung mali kaysa yung kailangan mo pang magalit para itama yung mali. So, while most will justify their anger as righteous, sabi nga ng isang Scottish hymn writer na si George Matheson, there are times when I do well to be angry, but I have mistaken the times. Or, as Aristotle said, anyone can become angry. That is easy. But to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, and in the right way, that is not easy. So maybe your besetting sin isn't anger. But whatever keeps tripping you up, Moses' failure should warn us to identify that sin and deal with it before it causes you to stumble at the end of your life. Deal with your besetting sin. Huwag mong hayaang kumawala at sumabog at lumabas hanggang ito'y maging dahilan para ikaw ay hindi makapagpatuloy sa paglilingkod mo sa Diyos. Pangalawa, to finish well, not only that we must deal with our besetting sin, but we must develop obedience in small way. Develop obedience in small way. Palagi pong ang sukatan ng ating pagsunod ay hindi po sa mga malalaking bagay, kung hindi sa maliliit na bagay. Sabi nga po ng Panginoong Hesus, He who is faithful in the least is also faithful in much. Kasi marami po sa atin, susunod tayo pagka big deal. Susunod tayo. Pag malakihan yan, sige, sali ako. Sige, sama ako. Sige, susunod ako. Pero pagka, ano bang gagawin? Ay, small time lang yan. Small thing lang yan. Eh. Huwag na lang. Hindi na lang ako susunod. Kayo-kayo na lang. Sinusukat natin yung value ng obedience sa laki ng magiging parang ano nito, halaga nito o yung magiging katumbas nito. Tandaan po natin mga minamahal, obedience is obedience no matter in small things or in big things. Di ba nakakalungkot kahit sa ating mga magulang na kapag yung ating mga anak simple-simple yung pinagagawa mo, ang liit-liit na bagay ng ibinilin mo, tapos yun pa yung kanilang hindi sinunod at yun pa yung kanilang kinaligtaan. Napakasimple ng pinagagawa ko sa iyo, hindi mo sinunod. Nakakapikon pa rin yun, di ba? Siguro sasabihin natin, when we first read this account, it seems as if the Lord is making a big deal out of a relatively small thing. He commands Moses to speak to the rock. But Moses, being frustrated with these constant grumblers, strike the rock with his rod. As a result, the Lord disqualified him from entering the promised land. That he has worked hard for 40 years. Tagal-tagal na pinaghirapan ni Moses to eh.
Hindi ba pwedeng, Panginoon, palusutin mo na lang siya kasi total, for 40 years of his life, wala siyang sinikap gawin kundi sundin ka. Napakaliit na bagay lang naman tong hindi niya nasunod. Bakit magiging disqualified siya? Joshua could have bargained with God like that. Pero hindi. Hindi ganun eh. Hindi ganun ang ating Diyos eh. Sabi ko nga sa inyo, He's a sovereign God. He do as He pleases. Hindi tayo pwedeng makipag-bargain sa Diyos at sabihin natin, palagpasin mo na to, Panginoon. Palusutin mo na to. Maliit na bagay lang naman to eh. Sa Diyos po, obedience is obedience. Whether it's small or whether it's big. At hindi tayo ang nagtatakda kung alin sa mga disobedience natin ang magiging dahilan para tayo ay ma-disqualify. Ito yung nakakatakot sa buhay natin, mga minamahal. Na yung inaakala nating maliit na bagay, big deal pala. Kaya wag nating i-underestimate o i-menos o iwalang halaga yung mga maliliit na bagay na hindi natin nasusunod sa Panginoon. Siguro iniisip mo, siguro naman, total, nakinig na ako sa Hope Goes On, pwedeng hindi na ako mag-pray. Total, nanood na ako kay Doc Chess. Ha? Pwedeng hindi na ako magbasa ng Bible. Huwag niyo pong isa-substitute ito sa ibang bagay na ginagawa niyo sa Panginoon. Diba yung iba, siguro naman, nakapag-offering na ako, pwedeng hindi na ako mag-tithes. Huwag po nating piliin yung susundin natin sa Panginoon. At tapos meron tayong hindi gagawin. Kasi isipin natin, palulusutin na tayo ng Diyos. Tandaan po ninyo, mga minamahal, to finish well, we must deal with our besetting sin. To finish well, we must develop obedience in small ways. Kahit yung maliliit na bagay, sumunod tayo sa Panginoon. Pangatlo, mga minamahal, we must also determine to give God the glory always. To give God the glory always. Determined to give God the glory always. Kahagabi, ito yung pinag-uusapan namin sa aming mentoring online eh. At salamat kay Ate Violi at kay Kuya Romy na pinagamit nila sa amin yung kanilang Zoom platform. At sila ay nasa Fresno, California. And they have to wake up so early para makapagklase kami gabi dito sa Pilipinas. Thank you so much po. At isa ito sa napag-usapan na marami sa mga Word of Faith preachers ngayon, mali na nga yung doktrina nila, napupunta pa sa kanila yung kalawalatian na dapat ay sa Diyos. At kung ang mga mangangaral ngayon, even Baptist preachers like me, if we will not be careful, we may be robbing God of the glory that He alone deserves. Tandaan nyo, kahit na sino, hindi dapat makishare sa glory ng Panginoon. Sabi niya sa Isaiah, I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another. Huwag nating kuhanin ang kalawalatian na dapat ay sa Diyos. Dito po sa sa Numbers chapter 20, paano kinuha ni Moses yung kalawalatian na dapat sa Diyos? Di po ba sinabi niya sa mga tao, sa galit niya, hinampas niya yung bato, at ang sabi niya, Hear now, you rebels, must we fetch you water out of this rock? Must we fetch you water out of this rock? Para bang effort niya, para bang sa kanya galing yung tubig? That water out of the rock, Moses has nothing to do with.
Hindi kaya nagkatubig doon dahil sa kanya. Kahit hampasin niya ng hampasin yun, walang lalabas na tubig doon if God will not produce that water. It was God and God alone who was providing for the children of Israel. Moses is just an instrument in His hands. Huwag niyo pong kalilimutan yan. Minsan kasi mga minamahal, dahil sa atin dumaloy yung pagpapala ng Diyos, minsan inaangkin mo na. Oh, hindi ba? Ito nangyayari to sa mga simbahan. Porket ikaw yung nagbigay, ginamit ng Diyos ikaw, blines ka ng Diyos with so much that you were able to give. O ayan, siguro nakabili ng air condition sa inyong simbahan, o siguro nakabili ng piano, o siguro si pastor nakabili ng ganito, o ikaw na mismo ang bumili at ibinigay mo kay pastor. I mean, these are blessings that God is providing and using you as an instrument para magawa ito. Pero teka lang, bakit sasabihin mo, kung hindi ako bumili niyan, wala namang aircon ng simbahan eh. Kung hindi ako nagbigay ng ganito kay pastor, hindi naman siya makakabili niyan eh. We are taking the glory away from God. In the first place, kung hindi ka naman blessed ng Diyos, binigyan ka ng Diyos ng opportunity, binigyan ka ng Diyos ng victory over your difficulty, binigyan ka ng Diyos ng kagalingan sa iyong karamdaman, binigyan ka ng Diyos ng wisdom sa iyong kamangmangan. Kung hindi sa Diyos, wala ka. Wala ako. Hindi natin dapat kiniklaim yung anumang nagagawa natin, nagampanan natin dahil sa atin. Kailangan we must always give God the glory. Had it not been by His grace, had it not been by His goodness, had it not been for God helping me, there's nothing I will be able to do. Ganon dapat lagi, mga minamahal. Sabi nga ni John the Baptist, He must increase. Teka lang, hindi pa doon natapos ha. But I must decrease. Marami kasi sa atin, oo nga, tinataas natin ng Diyos. Tinataas nga natin ng Diyos. Pero gusto natin, habang tinataas natin yung Diyos, nakasampid tayo, nakasabit tayo, para habang tumataas ang pangalan ng Diyos, kasama tayo sa natatanyag. No, hindi pwede yon. Hindi tayo pwedeng sumabit sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi pwede tayong sumampid. Dumamay tayo na damay-damay yan. Kung ang Diyos ay tataas, tataas din ako. Hindi ganon. Ang sabi ng Panginoon, itaas mo siya, magpakumbaba ka. Ngayon, kung siya magtaas sa'yo, amen, so be it. But never, never take the glory away from God. Kahit na nga itinataas ka na ng Diyos, kamukha rin naman ang ginawa ng Diyos kay Moses, tinaas naman siya ng Diyos eh. Ilang beses pinakita ng Diyos sa mga tao that Moses is God's man, na si Moses ang talagang ginagamit ng Diyos. Pero sapat na yon na siya itinataas ng Diyos. Hindi niya na dapat itinaas yung sarili niya. Hindi na niya dapat sinabing, ako ba? Kami ba ni Aaron? Kailangan ba laging ilabas namin ito sa inyo? Kailangan bang maglabas kami ng tubig para sa inyo? So it was not Moses, it was God's. And God was very, very jealous. Every time we will get the glory that should rightfully belongs to Him. So, wag po nating ipagmalaki kung anong ating nagagawa. Kung tayo'y nagagamit ng Diyos, praise God, humble yourself, thank the Lord. Salamat Panginoon, ginamit mo ko, itong abang buhay ko. I do not deserve this, but thank you Lord, ginagamit mo ko. Pangatlo, mga minamahal, not only that we should deal with our besetting sin, we should develop obedience in every way, and even in small way, and we should determine to give the glory to God alone. Panghuli, we should devote holiness to the Lord.
we should devote holiness unto the Lord. Sinabi po ng Diyos kay Moses sa Numbers chapter 20, verse 12. Basahin po natin sa Numbers chapter 20, verse 12. Ang ganito. And the Lord spake unto Moses and Aaron, because you believe me not, to sanctify me or make me holy in the eyes of the children of Israel. Therefore you shall not bring this congregation into the land which I have given them. You shall not bring these people into the land which I have given them. Why? Because you believe me not to sanctify me in the eyes of the children of Israel. In other words, believing God must be qualified and confined to this very truth. God is holy. Sabi ng Diyos kay Moses, you did not sanctify me in the eyes of the children of Israel. You believe me not. Ano sabi ng Diyos? Speak to the rock, and water would come out of the rock. But Moses did not believe God. Ang nasa isip niya, kaya ko magpalabas ng tubig sa batong ito. Nagawa ko na minsan, magagawa ko uli. Nung una, pinalo ko. Ngayon, papaluin ko uli. At hindi lang niya pinalo niya twice. So, sabi ng Diyos, hindi ka naniwala sa akin. Sabi ko, kausapin mo lang. Alam niyo ba itong batong ito? Sabi ni Apostle Paul, that rock was Christ. That rock was Christ. Mahiwaga yan. Hindi natin maintindihan paano yung bato si Kristo daw yun. But it is really a type of Christ. Typological po ito ni Kristo. Whether that rock is a symbol or literally si Kristo. Kasi sabi niyo Apostle Paul, that rock was Christ. But this is the message. Christ will be smitten one time for the sin of men at the cross of Calvary. One time, once and for all, for our redemption. Yun pong sinabi sa Isaiah 53. He was smitten. God had to strike Jesus Christ and let Him bear our sins and be punished for it. But that would be one time alone. One time, big time. Never again. Never again. Kaya mali po yung iisipin natin, taon-taon si Kristo, kailangan mamatay sa krus. Linggo-linggo, nag-o-offer ng sakripisyo ang isang simbahan at sinasabing si Kristo, ang kanyang katawan, bumababa at inihahain uli sa kasalanan. Mali ho yun. Mali ho yung misa. Aralin nyo kung anong ibig sabihin ng misa ng simbahan ng Katoliko. Yan ang ibig sabihin. Na linggo-linggo tuwing nagmimisa sila, inihahain nila yung katawan ni Kristo at yung tinataas nila na wafer na yon ay nagiging dugo, yung nagiging katawan ni Kristo at yung wine nagiging dugo at inihahandog nila para sa kasalanan. Mali po yun. Unang-una, hindi nangyayari yun. There was no transubstantiation. Yung wafer na yun, nanatiling wafer. Yung wine na yun, nanatiling wine. Hindi yun naging dugo at katawan ni Kristo. Ginagawa po natin yung Lord's Supper, pero yung Lord's Supper po, yung tayo ay nagbe-break ng bread at tayo ay nagte-take ng wine, yan po ay memorial lang. In remembrance lang. Hindi natin sinasabing yan ang katawan at dugo ni Kristo. At kailangan ay paulit-ulit siya ay mamamatay sa krus o siya ay magsasakripisyo para sa kasalanan. Hindi ho. Nilinaw po sa atin at tandaan nyo itong mabuti, intindihin nyo itong mabuti. Nilinaw sa atin ng Bible, si Jesus Christ, isang beses lang na mamamatay at maghahain ng kanyang sarili at magiging sakripisyo para sa ating mga kasalanan. At yung minsan na yun, sapat na po yun.
Hindi na kailangan ulit-ulitin. Hindi na kailangan, sabi ng Bible, na i-crucify the Son of God afresh or anew. Hindi na po. Sapagkat nung siya'y namatay sa krus, sabi po ni Jesus Christ, tetelestai, it is finished. Nothing to be added, nothing more, nothing less. Our redemption has been sealed. Our redemption has been paid. Kaya po ngayon, ang kailangan na lang para tayo ay maligtas. We just have to come to the Lord Jesus Christ and put our faith in Him. Speak to the rock. Not anymore na kailangan ay mamamatay siya uli. I-strike siya uli. I-smite siya uli. Hindi na. O sasabihin mo, ikaw, bilang kagaya ni Kristo, ay magpapakahirap din, magsasakripisyo, magpipinitensya para ang kasalanan mo ay mahugasan. Hindi. Mali yan. There should be no more sacrifice for sins because what Christ has done on the cross is enough and sufficient to buy me out, to purchase me from my sins, from the penalty of my sins. Kaya mga minamahal, ang kailangan na lang natin para maligtas, sumampalataya sa ginawa ni Kristo. Kaya ang sabi ng Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. You just have to speak to the rock. You just have to come to the Lord Jesus Christ and say, Lord, I'm a sinner. Save me from my sin. In your heart, believe the Lord Jesus Christ as your Savior. Now, si Moses po should have been obedient to God. At sana, sabi ng Panginoon, kung naniwala ka, you have sanctified me in the eyes of the people. Pero hindi, ano nangyari? God was dishonored. God was not sanctified. God was not presented as a holy, righteous God. Ito po pala mga minamahal yung nakakatakot. Kapag the way we do our service to God, ayon sa ating panuntunan, ang Diyos po nababastos. Kaya hindi pwede yung, sige, basta ganito, saan tayo mag-enjoy, saan tayo ma-entertain, gawin natin. Hindi po Kasi ang pagsamba sa Diyos, ang pagsunod sa Diyos, ang paglilingkod sa Diyos, meron siyang nilatag na paraan paano. Sabi, worship God in the beauty of His holiness. It is not enough that we worship. Sasamba tayo sa gusto natin, yung may entertain tayo, yung matitrill tayo, yung may excite tayo. Yan ang gusto kong pagsamba, live, 'di ba? Masaya, masigla. Pero baka nababastos naman natin ang Diyos. Kasi sumasamba tayo in the flesh, not in the spirit. Tandaan po ninyo, sabi ng Bible, God is a spirit and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. There must be always an understanding that what we are worshiping is a holy, righteous God. Kaya nga sabi ng Bible, thou shall not take the name of thy God in vain. Pahalagahan po natin, mga minamahal, yung holiness ng Diyos. Nandun na tayo sinful tayo makasalanan tayo Pero i-elevate naman natin, mga minamahal, yung pagsamba natin. I-elevate naman natin yung pagtrato natin sa Diyos. Huwag nyo pong tratuhin ang Diyos na parang body-body mo lang, na parang tropa-tropa mo lang. Ang Diyos, ano ko lang yan assistant ko lang yan Ang Diyos, ano lang yan helper ko lang yan sinabi sa Bible, we may boldly say, the Lord is my helper. But it doesn't mean na helper katulong mo na parang trato mo do sa kasambahay mo. Kung hindi sa Kanya, wala kang magagawa. Kung hindi sa tulong Niya, mapapariwara ka. Ganong klase ng pagtingin. Ilagay natin ang Diyos sa mataas na kalagayan that He deserves because He is a holy, righteous God. And we are so blessed na tayo po ang Diyos nagko-condescend sa atin para abutin tayo at ang buhay natin iangat sa Kanya.
Moses failed to do that. Nung kanyang hinampas uli yung bato twice, God felt despised. God felt that he was not been sanctified. He was not treated as a holy God. God felt dishonored. At sabi ng Diyos kay Moses, that's it. That's it. You're disqualified. Kaya mga minamahal, maging maingat tayo how we treat God. Alam nyo, ang pinakamagandang example nito ay ang ating parents. Ang ating mga magulang. Kasi sabi ng Diyos, honor thy father and thy mother. You know why? Bakit pinagagalang sa atin ng Diyos ang ating mga magulang? Kasi ang ating mga magulang, ang unang-unang simbolo ng kapamahalaan ng Diyos sa buhay natin. Kailangan natin silang tratuhin ng may paggalang. Huwag nating bastusin, huwag nating baliwalain, huwag nating kala mo body-body lang natin na minsan nakikipaglaro sa atin, nakikipagbiruan sa atin, ano sa atin ng ating mga magulang at yun ay nakakatuwa. Pero hindi naman ibig sabihin ito dahil doon at lalo na dahil matanda na sila, tatatuhin natin na parang baliwala na. Ang Diyos, mga minamahal, nagpakumbaba sa atin. Ang Diyos, pinakita niya that He can come down to our level. Pero wag naman dahil siya'y nagpakumbaba, tayo pa mismo ang maglalapastangan sa kanyang banal na pangalan. Let us remember and serve God in the beauty of His holiness. Let us devote holiness unto the Lord. Why should I serve God? Why should I glorify God alone? Why should I not give His glory to another? Why should I not look at others and think that he is as holy as God? No, wala ho eh. Wala akong sabi, yung pastor ko talagang dakila yung pastor ko. Parang nakikita ko sa kanya ang Diyos. Maghunos dili ka. Kahit na gaano kahusay, kahit gaano kabait, kahit na gaano katapat, kahit na gaano nabibless ka sa pastor mo, yung pastor mo, makasalanan pa rin yan. Tao pa rin yan. Hindi yan Diyos. Huwag mong sambahin. Ang samba ay sa Diyos lang. Tayo po ay maghunos dili sa ating mga ginagawa. Alam niyo yung maghunos dili, kilabutan po tayo. Si Moses, ang naging problema niya, akala niya parang siya na yung Diyos eh. Akala niya, the way he presented himself, akala niya siya na yung Diyos. Akala niya siya na yung source of life. Akala niya siya na yung source of water. That water out of the rock, Moses has nothing to do. Kaya lumabas yung tubig sa bato na yun. It was not because of Moses, it was because of God. At kaya sa tuwing sasabihin nyo, kundi dahil sa akin, wala ka. Kung hindi sa akin, wala ka. Kung hindi ako tumulong sa iyo, wala ka. Teka lang, ikaw ba o ang Diyos? Ikaw ba nagbe-bless sa akin o ang Diyos? Ako ba nagbe-bless sa iyo o ang Diyos? I should be careful. You should be careful not to take the glory that belongs to God. Kasi pag ginawa natin yon, hindi po natin nabibigyan ng kabanalan ang ating pagsamba sa Diyos. This is Pastor Jess Marasigan at sana po tayo po ay na paalalahanan at maging paalaala po sa atin. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon at sa paglilingkod po natin sa Panginoon, tiyakin natin that we deal with our besetting sin, that we develop obedience in every way, even small way, that we determine to give God the glory alone, and that we devote holiness unto the Lord. If you are not yet sure of your salvation, if you don't know for sure that if you die, you will go to heaven, trust Jesus Christ. He died for your sin. He was buried and He resurrected from the grave. That's what we celebrate last Sunday.
And Jesus Christ alone can save you. So put your faith in Him. Not in your religion, not in your righteousness, not in your religious leaders. To Christ alone. Let's pray. Panginoon, salamat.